Binabantayang tropical wave ngayon nagpapaulan na sa halos buong Visayas at Mindanao. Pinag-iingat sa posibleng mga malawakang pagbaha. Embedded dito ang surface trap na tinawag naman sa mga weather agencies natin na intertropical convergence zone. Pero nalalabi ng Northern Luzon, kabilang na ang Metro Manila, Central Luzon at ilang bahagi ng Calabarzon, bagamat makakaranas pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan bunsod ng localized thunderstorms, epekto pa rin yan ng easterlies, asahan sa maghapon. At ensumplun forecast na hindi natin o nakalimutan nating i-discuss kahapon, tatalakayin ngayong araw. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, October 26, 2025. Ang oras nating Boss Mike may maga ay alas 11:07 na o 8 na ng umaga. Gaya pa rin ng weather systems kahapon, patuloy tayo makakaranas ng mga localized thunderstorms pa rin, bagamat medyo katamtaman ang lagay ng nalalabi ng Northern Luzon at Central Luzon, pero dahil sa epekto pa rin ng easterlies at yung umiiral na cold front dito sa may bandang Taiwan, ay magkakaroon tayo ng medyo gloomy na panahon sa maghapon, magkakaroon din tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan. So makikita sa Doppler radar imagery ang mga kalat-kalat nito na water vapor na nag-accumulate mula sa silangang baybayin pa rin ng Luzon, kabilang na ang Bicol region. So asahan ang magkakaroon pa rin tayo ng mga isolated rain showers kagaya kahapon mula sa bahagi nga po ng Mimaropa kasama na at Calabarzon area. Damay din ang Metro Manila at ilang bahagi nga po sa silangan mostly ng Luzon. So sa bandang kaluran medyo magiging mas maalinsangan kayo kumpara sa silangan dahil ang concentration na nga po na magiging mas mataas ang average rainfall ay ang silangang bahagi ng bansa natin dahil nga po ay tag-amihan season na po tayo. So take note yan palagi. At sa ating localized thunderstorms, base sa ating lightning detection system dito sa ating dashboard, nakarecord na ng 119 active strikes. Pero kung titingnan natin yung real-time na lightning detection system natin as of 11:09 AM, ayan, antayin natin mag-load yung 100 plus minutes pero nasa 94 lightning strokes ito. Antayin natin mag-load yung most of later lightning strikes o within 2 hour po na total na mga lightning strikes pag nag-reload. Kasi igagater po kasi yung lahat ng mga lightning age within 2 hour period po dahil within 2 hour period po palagi ang nakaprogram dito sa ating real-time lightning detection system. So mukhang wala na at kung titingnan natin nasa 97 ang ating inner strokes, 89 inner strokes at 97 naman sa ating outer strokes. At kani-kanina lamang sa may bandang Calabarzon at bandang Laguna ay nagkakaroon ng mga pagkulog at pagkidlat. At sa bandang West Philippine Sea naman ang kasalukuyang malawakang pagkulog at pagkidlat dyan. Pag-iingat po sa mga kababayan natin. Although linggo ngayon, so hopefully wala naman sigurong pumapalaot dyan. So ingat na lamang po kung sakaling meron tayong mga kababayan pa rin na pumapalaot dyan. At ganun din sa Northern Luzon dahil po sa umiiral na cold front nga po dito sa may bandang Taiwan po. At umiiral pa rin ang may umiiral po na shear line dyan dahil po sa northeasterly surface wind flow dito sa pagitan ng Taiwan. Kaya nagkakaroon po ng shear line sa pagitan na yan. Ayan, umaabot yung ibang parte ng shear line sa may bandang Batanes group of islands ay nag-extend na yan. So ito po yung northeasterly surface wind flow o yung amihan na. Kaya yung lamig ay ramdam na dito sa bandang Japan, South Korea, North Korea at east portions ng China at Central China at sa buong paligid nga po ng Northern Hemisphere. Lumalamig na po ang temperatura dyan. At sa bandang katimugan naman ng mundo natin, kabilang na ang bandang Indonesian Peninsula, Southern Hemisphere hanggang Australia ay expected pa-summer na po sa kanila. Summer na kasi sa kanila at tumataas na ang kanilang temperatura ng husto. So kung may mga Pilipino tayo dyan sa bandang Australia, alam na po ninyo ang method at gagawin ninyo taon-taon naman po yan nangyayari yung klima na yan. So makikita po natin ang mga pagkulog at pagkilat typically ang eastern sections ng bansa natin o southeastern Luzon at lalo na nandyan na po yung epekto nitong convergence na namataan natin last mga nakaraang 5 araw pa na binabantay natin ito at hindi naman siya nag-invest.
So hindi naman siya natuloy na maging isang invest, low pressure area. Pero dahil mababa ang atmospheric pressure niya, naglalaro 1,008, 1,007, maituturing niya ni Pag-asa na isang low pressure area dyan sa paligid na yan. Yan. So yung surface trap na yan, asahan po ng malawakang pag-ulan dyan. At babanggitin pa natin yan mamaya. Diretso muna tayo sa lagay ng panahon natin. At mula sa ating thunderstorm advisory sa NCR, well, expected po 2 to 3 hours. Nakataas po sa Mega Manila hanggang Pateros na po, hanggang Parañaque. And then sa ibang bahagi ng Central Luzon, yung kapitbahay natin sa NCR, ang Nueva Ecija. Yan, kasama ng ilang parte nga po ng Laguna. Yan, Batangas ay nakataas within 2 to 3 hours daw po yan. So probably mga pagdating na naman ng hapon, madalas magkakaroon na naman tayo ng mga biglaang buhos ng ulan. So be ready na lamang po palagi dahil hindi tayo nagkulang ng ating report na asahan ang mga intermittent showers bunsod po ng localized thunderstorms. Dahil pa rin sa patuloy na ating weather system na Estalis. So sa ating current conditions ay overcast, gloomy, haze at pati cloudy pa rin, kagaya rin ng mga isang araw. At wala tayong aktibong binabantay na low pressure ngayon. At meron tayong bagong magnitude 5 plus ang naitala. Probably dyan na naman yan sa Manay. Dahil tiningnan ko yan, nasa May Banay na naman sa Davao Oriental. So patuloy pa rin ang mga sunod-sunod na mga mahina at malalakas sa pagdingdol yan. Mga aftershocks continuous yan. Kung mapapansin nyo po mga folks, mag-iisang buwan na po tayo since noong September 30 ay wala pa ring tigil sa mga paglilindol dyan sa may bandang Bogo, Cebu, kasama na ang bahagi nga po ng Surigao at Davao Oriental. So ang haba na ng duration ng mga aftershocks dyan. Ibig sabihin naman po yung subduction plates talaga natin sa may bandang Philippine Sea Plate dyan sa silangan ay grabe ang paggalaw niya ng tuloy-tuloy pa rin. Kaya lalo pa rin tayo mag-iingat at laging alisto po all the times dahil hindi natin masasabi ang release ng energy bawat nababangga o nagkakaroon ng pressure sa friction nitong subduction plate na ito sa may bandang Philippine Sea, dyan sa may bandang Philippine Plate. Siyempre, yung Manila Plate o yung malapit dyan sa may bandang kanluran ng Nodo Luzon, extended hanggang Mindoro, ingat din po dahil salubungan po ang galaw ng mga subduction plates na yan. Sa lowest sa Petro Netala, naka-weather station, kaninang 6:03 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26 degrees Celsius. Flat po ito. Kahapon, highest na sa amin na 31 degrees Celsius po kahapon ito ng hapon na at 3:08 PM. So, ibig sabihin po, mataas ang aming heat index na nasa 42 degrees Celsius po. At kung titingnan natin yung magiging heat index forecast ngayong araw, as of 10:59 AM sa mismong weather station ko sa Caloocan, pumalo nasa 42.9 degrees Celsius, so halos 43 degrees Celsius. Mas mataas ito sa forecast ngayon na 39 degrees Celsius lang supposed to be. Dahil kung makikita sa maghapon, mababa lang daw ang expected na heat index namin sa Caloocan. So, maaaring hindi siya umeksakto sa forecast pero at least meron tayong guidance o references na mababa lang ang heat index. Pero dito sa amin sa Caloocan, in real time, yung actual, mataas pala. Halos 43 degrees Celsius. So, sa ibang bahagi naman ng bansa, kung titingnan natin, yan, double check natin sa may bandang Lawag, Ilocos Norte dahil dito medyo mas moderate ang panahon nila, medyo mas maaraw, 41 degrees Celsius po, which is mukhang manageable naman pero pumalo sa 41, so mataas na rin maituturing yan, pero panandalian lang dahil bababa rin kagad pagsapit ngayong tanghali at hapon naman. Dito sa may bandang Tugigaraw hanggang pababa na yan ng Bicol region, mukhang bababa ang magiging heat index dahil umiiral po ang malawak na sa pestrap dyan, yung water vapor po dahil sa Estalis. So, diretso agad tayo sa bandang Dagupan, sa kanluran pa rin, kung saan mas moderate ang panahon. Mataas ang kanilang heat index, 44 degrees Celsius po, medyo delikado. At papalo ito hanggang 45 degrees Celsius ngayong 12 o'clock. So, dire-diretso po na danger kayo sa bandang Dagupan, huwag masyadong magbibilad dahil matindi po ang inyong init pandaman dyan. So, ibig sabihin mukhang matindi ang inyong hot, humid at alinsangan. Sa Central Luzon sa Tarlac, mataas din, 41 degrees Celsius ngayon, pero papalo raw hanggang 43 degrees Celsius ngayong 12 hanggang alauna daw yan ng hapon. So, katulad sa Pangasinan, medyo mas maalinsangan po kayo ngayon dyan. So, huwag masyadong mabibilad. Gaya nga po ng sinasabi natin, ang most west portions ng Nodo Luzon, magiging mas moderate kadalasan at mas maalinsangan po. Hindi kagaya dito sa may bandang silangang parte
ng bansa. Sa bandang Batangas City naman, yan ay medyo mataas din, 41 degrees Celsius po, extreme caution pa rin. So mukhang yan na yung pinakamataas ninyo maghapon, so wag din masyadong bibilad, although medyo manageable, kaya lang pumalo na kasi sa 41, so medyo considering hindi na maganda ang hot humid niyan. Medyo mahapdi-hapdi na sa balat niyan. Sa bahagi naman ng San Jose Occidental, Mindoro, nasa 39 degrees Celsius po kayo, so medyo manageable naman ang heat index sa inyo. At Palawan, dahil very gloomy kayo dyan at nakakaranas ng mga pagkulog at pagilat, diretso agad tayo sa may bandang Cebu. Well, dahil nga po sa presensya na nitong surface trap na binabantay natin 5 days ago pa, mababa. Yan, hanggang Mindanao na po yan. Dahil grabe po ngayon ang malawak ang pag-ulan ngayon sa may bandang Visayas at Mindanao. So, hindi po tayo nagkulang ng pag-report since 3 days ago dahil sabi nga po natin, mataas po ang tropical cyclone strike probability na maapektuhan nga po ang Visayas at Mindanao area, especially sa silangang bahagi nito. At magtatabas po yan hanggang bandang Mindoro po yan. Hanggang sa ano na yan, mga bandang Miyerkules na yan o hanggang Huwebes. So depende sa magiging galaw ng trough at yung embedded ng intertropical convergence zone. Kaya ang pag-iingatan po natin yung mga inaasahang pagbaha, yung pagtaas po ng tubig bahan natin, masusubukan ngayon ang mga flood control ninyo dyan maging sa Mindanao po. So paghanda-handaan po, just in case tumaas ng mabilis ang tubig at malapit kayo sa ilog, mag-evacuate muna siguro kayo dahil mas madalas po ang magiging malawak ang pag-ulan ninyo dyan, lalo na sa may bandang Southeastern Visayas at Mindanao area. So yun lamang po ang pinaka-latest natin since wala namang masyadong mataas na heat index sa Visayas at Mindanao. Diretso agad tayo sa ating PXC streams in past 24 hours. Nangunguna ang Zamboanga Peninsula sa may pinakamainit na alinsangan na 34 degrees Celsius. At sa Baguio naman ay almost stationary at 17.4 degrees Celsius. Sa Inulan, ang General Santos City, nasa 58 mm ang pag-ulan, total rainfall since kahapon dahil nga po yung presensya nga po ng surface trap at yung convergence sa binabantay natin sa silangan ng Mindanao, nagdudulot kahapon ng mga pag-ulan sa kanila dyan. So hindi naman po obvious na yan dahil na-report na natin yan kahapon, lalo na ngayong araw, kaya mag-iingat po sa mga pagbabaha. Siyempre, inulan din kami sa Caloocan kahapon, pumalo sa 12.3 mm. Ibig sabihin, pasok na kami sa October average rainfall. Dahil in 7 days, 48.6 mm na po. At total rain namin ngayong October sa Caloocan ay 260.4 mm. Pasok na ito sa October average na kapareho lang na average na 256.9. So lumagpas pa nga kami ng 3.5 mm difference in October average. So pasok na siya. So kung mas madagdagan pa yan sa mga susunod na araw, maaring yung magiging average namin ay pasok pa rin sa ganyang karami na 256.9 o 257. So ganun pa rin talaga ang average rainfall namin ngayong October. Sa high tide and low tide status, so far low tide pa rin tayo, pero gaya nating sinabi, maalon po sa buong silangan at kanluran ng bansa dahil sa ating weather systems, yung surface trap o yung ITCC at yung shear line naman sa may bandang norte, sa may bandang Taiwan at easterlies naman dito sa silangang bahagi ng bansa natin. At merong mga tayong binabantay na mas malakas na tropical wave na low pressure na ito kay Pag-asa malamang, kaya mas malakas po ang mga pag-alon na ang inaasahan. Ingat na lamang po nga folks. At diretso tayo sa ating outside humidity, 82% po, mataas ang concentration. So, medyo hot humid tayo sa Metro Manila. Bumaba ito ng 2% since last hour. Mataas naman ang ating barometric pressure, 1,010 hectopascals. And steady ito since last hour. Anyway, ay nung isang araw ata yun, nagkaroon na naman ng pagputok ang bulusan. Kanlaon, tingnan natin yung kanlaon, pati daw yung bulusan daw pumutok din So double check natin. Yan. So since kahapon, ang huling record nito, merong recorded na 22 volcanic earthquakes. So aktibo pa rin siya at nagkaroon ng 143 tons a day. Meron siyang inflated at medyo may pag-usok na umiiral. Pero ang mas naging medyo delikado ang Bulkan Kanlaon. Yan. Mula kahapon, nagkaroon ito ng recorded ng pag-emit. Nagkaroon pa rin ng 3 ash emissions ngayon since kahapon. At isang araw, grabe
naglabas daw ng abo. Kaya umabot sa may bandang Bogo, Cebu daw yung abo. Yan. So ingat na lamang po at wag masyadong langhapin yan, magmas po tayo. Tumagal ito ng 26 to 77 minutes ang haba. So mahigit isang oras ito tumagal. Nagkaroon nga po ng abo na kumalat sa area na yan. May 7 volcanic earthquakes, 1,170 tons a day yung SO2 niya, yung flux. So patuloy pa rin ang aktibo nitong bulkan na ito at nai-report yan kahapon ni PBOC. So ingat na lamang po ha sa mga kababayan natin dyan sa may bandang Negros region. Nagkaroon ng medyo pagsabog ng bulkang Kanlaon. At ganun din daw sa may bandang Bulusan daw. Pero medyo normal naman siguro yung pag-usok niya, hindi singlala kagaya ng sa Kanlaon. So nasa moderate pa rin ang ating air quality dito sa Metro Manila, 63 po yung ating air quality index. Medyo hindi maganda, magmas pa lang po tayo sa mga sensitibong mga baga, lalo na't uso na naman daw yung flu symptoms. Marami na naman daw nilalagnat, so yun lalo na yung mga inuubo po. So ingat na lamang po, magmas po tayo ha mga folks. At sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:50 AM at lulubog po itong mamayang 5:30 PM. Ang ating waxing crescent na liwanag ng buwan, magmo-moonrise na under 19% illuminated na po. So kaka-moonrise pa lamang po ito na may elevation of 21 degrees. So kaka-moonrise pa lamang nito ngayong 9:39 AM at lulubog po ito mamayang gabi at 8:56 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong linggo hanggang bukas ng Lunes, kagaya kahapon, magiging partly cloudy tayo sa umaga hanggang tanghali at pagdating ng hapon naman ay mga sunod-sunod na mga localized thunderstorms. Except na lamang dyan sa may bandang Southeastern Luzon at Visayas at Mindanao na kasalukuyan na malawakan na ang pag-ulan sa kanila ha. Ang forecast nito ay para dito sa Luzon. Yan, kasama ang Metro Manila. Ganon din bukas ang iiral, magiging maulap ang umaga hanggang tanghali, then magiging localized thunderstorms naman sa hapon. Pero dahil magtatabes po itong surface trap na ito o yung tropical wave hanggang bandang Mindoro o Palawan, magiging maulan-ulan na rin siguro tayo sa umaga kasama ang South Luzon at buong Metro Manila siguro. So importante magdala na naman po ng payong dahil bukas po, dahil may pasok po tayo, ingat na lamang po sa mga pag-ulan dahil magdala po kayo ng payong na lang. Yun. Highest sa lowest na presyo expected maglalaro 32 degrees Celsius and lowest na presyo expected ay nasa 25 to 26 degrees Celsius. At ito na nga, namataan na nga ni Pag-asa. Kaninang madaling araw ito ha, dahil kahapon pa natin ito o isang araw, 5 days ago pa natin ito binabantayan. Namataan ni Pag-asa ang sentro nito, 210 km east of General Santos City. So dyan nga po yan sa Silangan. Dahil mababa po yung trajectory niya, west-northwest po yan. So tatamaan talaga ang eastern section sa Mindanao at Visayas. Yan, embedded yan ng ITCC ayon kay Pag-asa. Pero tropical wave yan o yung surface trap nandiyan sa may bandang Mindanao na nagpapaulan po sa kanila since isang araw pa. So malinaw yan mga folks. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Unahin muna natin ang katimugang bahagi ng bansa, kabilang na ang buong Mindanao at Visayas area. At dahil sa traversion nga po ng tropical wave na binamantay natin 5 days ago pa, ayan na po nagdululot mo ng malawakang pag-ulan ngayon sa buong bahagi ng Visayas at Mindanao. So hindi naman siya naging invest, hindi siya nakataan ng mataas na convection. So nanatili lang siya na surface trap hanggang sa nagtawid na ito o tumama na ito sa may bandang kalupaan nga po ng Eastern Visayas or Eastern Mindanao. Nandito ngayon yung halos pinaka-circulate niya, pero yung upper quadrant niya ay medyo mas malawak po yung rain band. Kaya umaabot po hanggang dyan na pa sa Southeastern Luzon ang malawakan na ito na heavy rain potential. So buong Visayas po, may consider natin ang malawakang pag-ulan hanggang Mindanao po. So kabilang na ang City of Davao and the rest of Davao region. Ingat na lamang po sa mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ganon din sa buong Visayas, ang buong Samar region, Leyte, kabilang na ang Cebu na kung saan dyan sa may bandang Bogo nililindol at may mga aftershocks pa rin. Ingat na lamang po sa mga posibleng pagguho ng lupa dahil naalalahanin naman natin gumalaw lahat ang mga lupa ngayon dyan at mga kabundukan. So pinag-iingat po natin mga kababayan natin, wag muna kayo lumapit sa mga mabulong bunduking lugar na kung saan nagsasaturate ang lupa dyan, ay baka magulat na lang tayo biglang magkaroon ng mga pagguho ng lupa ha, or sinkhole na tinatawag. So mag-iingat po tayo mga folks at layo-layo po muna ha. Kabilang na ang rest of Cebu area
Bohol, yan, kasama na. At buong Siquijor, kasama na ang Negros Region at Panay Island po. Moderate to heavy rain showers po na may kasamang pagkulog at pagkilatang iiral. Ingat na lamang po. Ganun din sa buong Mindanao dahil hanggang Zamboanga Peninsula, maging sa isla ng Basilan na Tulos-Tulo ay tuloy-tuloy na malawak ang pag-ulan ngayon ang iiral. Mula naman sa Mimaropa, maulan din kahit very gloomy. Kabilang na ang bandang Coron hanggang sa may bandang El Nido. At ilang bahagi ng Mindoro, especially Oriental Mindoro, magiging maulap kayo dyan at mga kalat-kalat na pag-ulan. Rest ng Bicol Region, magiging kalat-kalat po ang maulap na himpapurin kasama ang localized thunderstorms. May mga ilang moderate to some clusterized heavy rain showers. Pataas na yan hanggang dyan sa may bandang bahagi ng Calabarzon area, magiging gloomy po tayo. So expected din ang mga localized thunderstorms kasama na ang Laguna, Quezon Province, Metro Manila at dyan sa bandang hanggang Angeles, Pampanga po. Kabilang na ang Bataan at dyan sa baba ng Nueva Ecija. Mula sa Central Luzon o rest of Central Luzon hanggang Northern Luzon o Extreme Northern Luzon, katamtaman at medyo fairly weather ang panahon ninyo dyan. So kayo ang mas makakaranas ng tirik na araw at maalinsangang panahon po. So magpahinga na lamang po dahil yung aasahan natin sa hapon ng mga localized thunderstorms, kabilang na ang Babuyan Island at Batanes Group of Islands dahil naman sa umiiral na shear line bunsod po ng northeast southwest wind flow o cold front. Dahil po sa salubungan pa rin ng ating easterlies dyan sa may bandang extreme northern Luzon, salubungan dito ng malamig na hangin sa may bandang Taiwan na kumikilos pababa pa southwest, magbubunsod po ng cold front na magbubunsod ng mga localized thunderstorms at mga kalat-kalat na mga pag-ulan dyan sa area na yan. So take note na lamang po at lalo na sa mga nakatira sa may bandang Itbay at Batanes po. So as expected ang mga localized thunderstorms po. So generally, ang halos buong South Luzon, Visayas at Mindanao, magiging very gloomy po tayo at maulap na panahon. Tuloy-tuloy po yan within 24 hours at sa susunod na 24 oras dahil nga po tatawid dito sa may bandang Papalawan, yung Palawan or pagitan ng Palawan o Mindoro, yung traversing nitong tropical wave na ito na hindi naman nag-succession, na naging inverse, ganyan po. And then pagtawid niya dito, posible itong mag-re-enhance at baka dito makitaan tayo ng low level convection na magdudulot po ng pagiging low pressure area niya. So titingnan po natin kung magiging invest yan pag nandito na sa may ng West Philippine Sea, pagitan ng Mindoro o Palawan. At dahil wala naman tayong binabantayan na aktibong low pressure area, so diretso agad tayo sa ating Tropical Cyclone Formation Prediction o sa may bandang Tropical Cyclone Assessment Monitoring. Makikita po natin ay malawak lang na favorable convergence dito sa may bandang Mindanao ay nagdudulot po ng malawak ang pag-ulan. Pero walang naging succession ng vorticity, kaya malabo siya o hindi siya naitaas as tropical, yung investigative o invest na low pressure area. So at least medyo good news po yun. So wala po tayong binabantayan na aktibong bagyo o low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility pa rin. Kaya yung mga nagpapakalat dyan na may malakas daw na bagyo this week, wala pa po mga folks, dahil wala pa po tayong namamataan dito. So mag-a-update naman tayo kung meron. Sa ngayon, wala tayong nakikitaan yan sa loob at labas ng PAR, pero asahan po ang shear line pa rin tuloy-tuloy yan hanggang this coming weekdays. Yan, bago matapos ang October. Sa mean sea level pressure, makikita po natin yung laro ng high pressure area, malawak na po dyan sa may bandang Northern Hemisphere, kaya umaabot na po dito sa may bandang Batanes Group of Island ang pinaka-boundary ng frontal system na yan, o yung cold front. Kaya tuloy-tuloy po na magkakaroon tayo ng shear line dyan habang tumatawid dito yung tropical wave sa bandang Palawan po hanggang huling araw na yan ng October. So, sinasuggest ko po paulit-ulit na yung mga kababayan natin na pupunta sa mga puntod na mga mahal nila sa buhay, kung maaari, wag niyo na paabutin siguro ng November 1. Maaari, agahan nyo po dahil magiging mas maulan po tayo nitong huling linggo ng October. At least meron kayong idea po. Makatsyempo kayo ng magandang araw this week, pumunta na lang siguro at dumalaw na po kayo sa inyong mga mahal sa buhay na nayumao na. Wag na nating antayin na mag-November 1 tapos biglang magkaroon tayo ng sama ng panahon o malawak ang pag-ulan, problema po yan. Tapos siksikan pa po sa mga sementeryo. So at least, I suggest po, this week, magpunta na siguro kayo. Wag nyo nang paabuti ng November 1 siguro.
lalo na yung mga malalayo pa ang uuwiin, baka pahirapan po ang biyahe niyan. So at least makapag-prepare po kayo. Well, suggest ko lang naman po yan para maiwasan natin ang congested na mga biyahe o traffic. Asahan natin yan pagdating ng bandang Wednesday siguro aapaw na naman yung traffic niyan kasi may mga kababayan tayo mag-a-advance na ng vacation yan kasi lalo na yung mga malalayo ang uuwian pa, baka mas maaga silang mag-vacation leave para sa darating na November 1 siguro, yung araw ng mga patay nga po. So at least kung mapapaaga tayo this week, pumunta na sa mga puntod na mga mahal natin na yumao sa buhay, pagdating ng November 1, at least hindi na ganun ka congested o siksikan sa mga puntod o sa mga sementeryo po. So yun naman po, at since wala naman tayo yung bagyong binabantayan ko, medyo relax lang po tayo. Ang magiging concern lang naman natin yung surface trap na tumatawid dito sa katimugang bahagi ng Mindanao, na kung saan ay mas madalas malawak ang pag-ulan nga po dahil nga po sa surface trap o intertropical convergence zone. Hindi masyado sa pepati nga po ng kaluran ng Nodo Luzon, kabilang ng Metro Manila, dahil hindi na masyado highly concentrated ang pag-ulan dyan. Mostly dito na lang sa Mamlang Silangan. Well, balikan nyo na lamang po yung mga nakararating report tungkol po sa climate changes kapag amihan season natin, ha? Dahil ang parte nga po ng kanluran ng most of Nodo Luzon, puro hanging amihan ang mas mararamdaman namin dito sa Luzon area. So, wala masyado tayong concern at wala tayong binabantayan na aktibong low pressure area. Kung double check natin yung mean winds para masiguro natin, baka may bagong convergence na naman tayong mamamataan after nitong tropical wave nito, since hindi naman nagkaroon ng succession. Yan, titingnan po natin, hopefully. Yan, so ito na po yung tropical wave. Ayan na, yung convergence nasa may bandang malapit sa bandang General Santos. So nagtatabes ngayon siya. At itong bago, mukhang malayo pa at insufficient. Tingnan natin by the next 24 hours kung stable yan. At kung sakali mag-stable yan, ay mag-update na lamang po tayo kung meron na naman tayong bagong tropical wave na binabantayan, ha? At mula sa ating tropical cyclone strike probability, wala kasing latest output ng ating tropical cyclone strike probability. So, ibig sabihin walang latest data for TC strike probability. So, magiging basehan natin dito yung ating convergence monitoring o yung mean wind monitoring kung sakali ito ay titingnan natin. Nasa 18 to 22 km per hour po ito. Pero parang embedded lang na ITCC. So, tingnan natin kung sa susunod na 24 oras, mag-stable yan, mag-update na tayo sa ating Facebook page. At napakalayo pa niyan, nasa halos mid-Pacific pa siya. So, napakalayo pa na magiging banta yan sa bansa sa ngayon. Ito lamang yung tropical wave na binabantay natin. Ayan, nagkaroon na po ng malawak ang pag-ulan, nag-embed po sa surface dito sa baba ng Kaluran, bunsod na paglala ng kanyang water vapor at nagdulot ng mas malawak ang pag-ulan. Mag-iingat po ang mga kababayan natin sa posibleng pagbaha. Sa mga computer models naman, ay gaya nga po ng report natin kahapon, ay aktibo pa rin yung forecast sa GFS na may manggagaling na bagong low pressure area sa may bandang Guam. Well, tingnan natin kung ito yung bagong convergence na ito. Yan, tingnan natin kung yan. Well, hindi natin masasabi sa ngayon dahil napaka-disorganized at wala pang low-level convection tayo nakikita sa ngayon. Pero meron na siyang convergence na at least 22 km per hour. Well, obserbahan natin yan within 24 hours. At mula kay GFS ay aktibo yung kanyang forecast. Yan, mula pa kahapon pero insignificant dahil walang nakikitaan si ECMWF sa ngayon. Puro ITCC lang at tropical wave. Ayan, nagdudulot po ito yung tropical wave na sinabi natin. Hindi naman siya nagkaroon ng mas mataas na upward low, kaya hindi siya naging invest o mas active na low pressure area. Pero yung susunod sa kanya mukhang wala naman po sa ngayon. Kay NAVGEM ay kung titingnan natin, ganun din, negative din. Mukhang meron din. Ayun, may nakitaan si NAVGEM. Meron pala. So, anong araw to? Ayun. Kung ipopost natin, ay pumasok siya by November 1. So, lumalabas sa huling araw ng October 31, mukhang merong lilitaw na low pressure area nga po, kagaya ng ipinapakita ni GFS. So,
Ito yung malamang na bago mag-November. Tingnan natin dahil ay malayo pa kasi itong convergence nito. Hindi natin masabi kung magkakaroon ng Coriolis. So, obserbahan natin yan within or next 24 hours po. So, siguro agahan ko na lang i-post ito, pero sasabihin ko na siguro disorganized at babantayin natin dahil malabo itong mag-northward dahil malakas po yung high pressure area dito sa Hilaga or bandang eastern Japan. Malakas po yung high pressure area dyan. So, usually, yung mga tropical wave dito na nabubuo, kumikilos yan pakanluran or west-northwestward. So, yun lamang po ang magiging analysis natin dahil may lumalabas nga po kay NABGEM at JFS, pero kay Japan Meteorological Agency sa ngayon, maging sa mean sea level pressure, wala pa tayo sa ngayon na nakikitaan na anumang tropical wave. Bago lahat ay i-update ko lamang po yung status natin dahil nakalimutan natin i-report yung status ng ENSO La Nina natin dahil nag-update na po yung ating ENSO plume forecast. At makikita po natin dito is yung projection ng kanyang La Nina threshold ay starting po ng mga bandang November to December nga po, September to November ay under minor La Nina to moderate pa rin po tayo. Yan. And then pagpasok po ng December, minor La Nina po tayo. October to December na po yan. And then balik neutral daw po ito. Actually, magbabalik neutral na siya pagpasok pala ng November to December. Ayan o. So, base dito, June, August, September eh. So, dito, pagpasok ng October, nasa minor La Nina tayo, then pagpasok daw ng November, balik na naman sa neutral daw, ayon dito kay plume forecast. Pero kung titingnan natin dito sa ating ENSO projections probability, ay tatagal ito hanggang sa unang 2 buwan, January to February. Hanggang March pa nga daw, 61%. So, hindi sila magkakatugma dito sa ating ENSO plume forecast. Yan, kasi dito bago matapos ang taon, babalik na raw sa pagiging neutral yung ating sea surface temperature. Samantalang sa ating ENSO projections probability, tatagal pa ito hanggang December at sa unang 2 buwan nga po hanggang 3 buwan ng susunod na taon bago ito tuluyang mag-neutral na naman by February or April, March or April. Yan po yung expected niyan. So, malayo pa pero sa synopsis, kung titingnan natin dito, yung latest present condition niya, favor pa rin siya na La Nina hanggang December at sa una nga pong 2 o 3 buwan. Malinaw naman dito sa synopsis. So, malayo po sa pinapakita ng plume forecast o ENSO plume forecast nito na maikli lamang or magiging neutral kaagad siya pagpasok po ng November to December. Dito is ma-favorable pa rin siya o favored pa rin hanggang sa susunod nga po na taon pa yung mananatili itong La Nina. Then, mag-neutral daw ito by February to March o January to March, pagitan na may 55% chance. So, lumalabas, yung ating ENSO projections ay mas accurate po base na rin sa forecast ng NOAA. Yan. Kapareho lang din sa sinasabi nila dito, pero yung forecast chance condition niya na mananatili ito sa pagiging La Nina o minor La Nina na susunod na 2 buwan o 3 buwan ay 61%. Mataas pa siya. Then, papasok yung pagiging neutrality niya at 55.8% na. Pagpasok nga po ng March to April na po ng susunod na taon. So, sa susunod pa na dry season tayo, na magiging neutral daw ang ating sea surface temperature. Well, tingnan na lang po natin kung sa susunod na buwan ay ganyan pa rin ang magiging kondisyon niya. So, sa ngayon ay yun muna ang ating masusunod base na rin sa lumalabas ng latest ENSO synopsis. Sa ulat indol naman, well, medyo sunod-sunod naman yung aftershocks mula kaninang 7 a.m., mga 7:38 a.m. meron, at mga 8:20 hanggang 22 a.m., 8:22 a.m., malamang dyan na naman yan sa Manay dahil kung titingnan natin sa short period ni VBOX, ayan, 8:25 a.m. po ito. Yan, sa may bandang Manay na naman, ng Davao Oriental na naman yung another magnitude 4.9 na may babaw lamang na 3 km daw ang lalim. Naganap ito eksakto 8:25 a.m. ngayong araw.
Kaya ingat po yung mga kababayan natin na tuloy-tuloy pa rin ang mga aftershocks. Yan. After yan ng nalakas din ang mga paglindol dyan sa may bahagi nga po ng southwest ng Socorro Oriental, Mindoro nga po, di ba? Pinost na natin yan sa Facebook page. So dito yung ating latest ng total na earthquake sa paligid ng Davao Oriental, 47. So tuloy-tuloy pa rin nadadagdagan. Sa Surigao region po ay 71. So kukonti nadagdagan, mga around siguro mga 7. Sa may bandang Bogo, Cebu naman ay 103. So ito medyo marami pa rin na nadagdagan. More than 20 yung aftershocks na nadadagdagan. So tuloy-tuloy pa rin ang mga aftershocks sa may bandang Bogo, Cebu, Surigao region at Davao Oriental. Kaya tuloy-tuloy pa rin tayo mag-iingat. At dahil malawakan ang pag-ulan ninyo dyan, sa mga nakatira sa mga bulun-bundukin, kung maaari, layo po muna dahil posible ang nakakagulat na biglaang pagguhon ng lupa. Dahil tuloy-tuloy pa rin yung mga pagyayanig dyan, malamang lalambot po yung lupa o yung mga kabundukan, posibleng magkaroon o magbunsod dyan ng biglaang pagguhon ng lupa. Kaya mag-iingat po tayo, ha? Hindi po tayo nagkukulang ng paalaala ng paulit-ulit na lamang. Yan. At mula sa records ng data feed ni PHIVOLCS, marami na naman ang mga aftershocks pa rin. Kasama na ang Manay na may magnitude 4.9 nga po kanina. So, diretso agad tayo sa ating historical earthquake ngayon at malamang ay halos papantay na ito sa total earthquake last year dahil naitapik na natin ito kahapon. Kung titingnan natin ang historical earthquake for the month of October, yan, so kung titingnan natin yung month of October, so sobrang dami, matagal siyang mag-load. Normal po yan dahil napakadami na talaga, more than 3,000 earthquakes. Nasa 3,497 na po ang total earthquake natin. 3,338 dito is magnitude 2.0 pataas. 140 sa magnitude 4.0 pataas. 15 sa magnitude 5 pataas. 3 magnitude 6 plus at isang magnitude 7 plus, which is yung magnitude 7.4. So tuloy-tuloy pa rin ang nadadagdagan between magnitude 2.0 pataas at magnitude 4.0 pataas. Tuloy-tuloy pa rin ang pagdagdag. So mula sa cluster ng total earthquakes natin, unahin natin ang bandang Bogo, Cebu. Yung cluster nito sa paligid niya nasa 1,755 na po yung total earthquake sa kanila. Dito sa may bandang Davao Oriental, 817 plus 61 at plus 13. So kung bibilangin nyo na po yan, marami na po ang nadagdagan. Sa Surigao naman, kasama ng ilang bahagi ng Surigao del Norte, 352 plus 16 at plus 32. Isama na po ninyo yan. So marami pa rin ang aftershocks na nadagdagan na medyo makalakasan. Ingat pa rin po yung mga kababayan natin. So total cluster yan sa buong area ng Surigao, kasama na ang Butuan, 403 po, at dito halos magna 900 naman sa may bandang Davao Oriental po. So yan po yung ating analysis ngayon at tuloy-tuloy pa rin ang mga nadadagdagan na mga paglilindol. Kaya na lamang dito sa buong Nodo Luzon, nasa total of 139 plus 17 na po tayo na mga pagyayanig. So mag-iingat po ang lahat dahil patuloy pa rin ang galaw ng ating subduction plate dito. Yung i-toggle natin yung fault line. Yan, yung fault line na ito. Napaka-aggressive po ng ating subduction plates na yan. Tuloy-tuloy pa rin ang push through ng ating subduction plates. So, napaka-aggressive po ng ating mga yung mga subduction plates na yan. Ganon din dito sa may bandang fault na ito sa Manila fault. Yan, yung Manila fault line na yan. Malakas pa rin ang paggalaw niyan. Sabay-sabay po yan. So, mag-iingat po ang lahat. At sa ating annual earthquake frequency by magnitude, mapapansin ninyo, halos pantay na po ang total earthquake ngayong taon kumpara last year po. Last year kasi, kung babalikan natin, 18,149 lang po ang total earthquakes po nung nakaraang taon. Ngayon, nasa total of 18,119 na po tayo. Ngayong October pa lamang po, wala pa o hindi pa kasama yung month of November at December. So, mahihigitan na po ang total earthquake last year, which is hindi po talaga maganda ang lumalabas na annual earthquake frequency natin. Dahil kada taon, parami ng parami ang mga paglilindol natin sa Pilipinas. Palala ng palala. Kaya lalo po tayong maghahanda lalo.
dahil dito sa lumalabas na resulta ng ating datos. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Linggo, October 26, 2025. At hanggang dito naman po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Linggo, October 26, 2025. Huwag mo kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na sa ating report. Asahan ang mga localized thunderstorms po dito sa Metro Manila, lalo na nitong hapon maging sa gabi, kaya importante ang payong mga folks. At visit lamang sa ating website sa gustong malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.